Kapag nandito kayo sa New York City, isa sa mga pinaka-iconic spot itong Times Square. Gagawa tayo ng pinakamadaling tour within 2 hours. Inuna natin itong Times Square kasi feeling ko nandito na lahat, parang ito na yung nagsasabi tungkol sa New York City. Dito rin yung makakakuha kayo ng mga alok-alok sa iba't ibang mga tao. May mga mascot na mga gusto magpakuha ng picture. Tapos meron din mga nag-aalok ng mga tours. Yung ball, yung famous na ball, pag nagda-drop ng 12 o'clock para mag-Happy New Year, nandito yon. So punong-puno ng tao yon. Tapos sinasara yung mga daan para sa special celebration na yun. Ingat din kayo kasi marami nga nagpa-pray dito sa mga turista. Kanina may nakasalubong kami na cowboy na naka-brief lang, tumutugtog. Yung sikat yata yun naked cowboy. Pero ang trap dun kasi minsan, pag nagpa-picture ka mismo sa kanya, kailangan nyo nang bigyan ng tip. Diba? Ganun din. Pag yung sa mga makakakita kayo ng mga naka-Elmo, or iba't ibang character sa naka-Spider-Man, mga ganon. Kung hindi naman kayo handa na mag-tip, huwag na kayo magpa-picture. Pag nandito rin kayo sa Times Square, makikita nyo na yung mga souvenir shops. Meron dito, pangalan niya Grand Slam. So doon nyo na makikita yung mga I Love New York, tapos yung mga New York City na mga shirts, saka mga souvenir. Nasa isang lugar, lahat nangyayari na. Parang may mga nakita rin kami mga newscaster, mga ganon. Definitely, unang spot na puntahan pwede Times Square. So pag nandito kayo sa New York City, mismo sa may Manhattan, around Times Square, yung mga hotel dito, siguro around nasa 300 to above a night. Tapos plus parking pa. Halimbawa galing kayo sa Toronto, tapos nag-park kayo, aabuti kayo ng mga $69 per day kung magpa-park kayo sa mga parking spot, tapos mamamasyal kayo. Tapos kung halimbawa mag-hotel kayo outside naman ng New York City or Manhattan mismo, baka doon kayo makahanap ng mga mas murang hotel. Nasa around $100, mga ganon. Kung nasa Jersey kayo, tapos tatawid na lang kayo, magsasasakyan kayo, tatawid kayo dito through Lincoln Tunnel, yun, mas makakamura kayo. Mas mahal nga lang yung daily parking, pero kaysa naman mag-spending kayo ng 300 plus para sa mga hotel. From Times Square, yung next na spot natin is yung Rockefeller Center. Siguro around 10-minute walk galing Times Square. Pero bago ka pumunta doon, marami ka na makikitang mga parang iconic na landmarks tulad ng Radio City Music Hall. Tsaka ito, yung NBC Studio. Makikita niyo yung sign, parang Tonight Show starring Jimmy Fallon. So, around New York, marami ka na makikita na talagang kilala na sa media, di ba? So ngayon, nandito tayo sa Rockefeller Center. Makikita mo yung sobrang taas na building. Kumbaga nagsaserve din siya as hub para sa NBC. Ang daming nangyayari, may mga street food, may mga vendors tayo. Pero pag winter, ibang eksena din to. Napakaganda din kasi ginagawa nilang skating rink yung nasa baba. So ngayon nandito tayo sa Grand Central Terminal. Ito parang Union Station natin. Union Station times 3. Kumbaga dito rin dumadaan yung mga train papunta sa iba't iba lugar sa States. So napakaganda, napakaluma ng architecture. So, yung history din ng building na to, pag tumingin ka sa taas, mapapawaw ka na lang. Yun na lang, parang soak in mo na lang yung mga nararamdaman mo ngayon at parang ang liit lang natin kumpara sa mga structures na like kahit luma, sobrang historic na mga nagawa dito sa New York City. Sila Simon and Garfunkel na nag-concert sa Central Park. So gusto ko lang mapuntahan yon sa 72nd Street.
Tama ba? So yeah. So ngayon papunta kami 72nd Street. So, yun. Hopefully tama yung sinakyan namin sa subway kasi yun nga, sa sobrang laki ng New York compared to Toronto na hindi mo malalakad ng basta-basta. Maganda lakarin pero dapat may energy ka and marami kang oras. Pero ngayon medyo may hinahabol tayong oras kaya and gusto pa nating puntahan Central Park kaya nag-subway na tayo. So ngayon papunta na tayo ng Central Park kasi in-end natin ng New York trip natin na mas peaceful at para makapag-escape ka after makita mo yung sobrang busy na tourist spot na yun. Kaya Central Park kasi isa sa mga pinaka-iconic na lugar dito sa New York City. Kumbaga source siya ng mga kanta, movies, parang inspiration ng maraming mga artists. So doon tayo pupunta. So dito nag-e-end ang ating few-hour New York trip. So from Times Square, naglakad tayo mga 10 to 15 minutes. Marami ka na makikita na iconic spot sa New York. Tapos nag-end tayo dito ngayon sa Central Park kung saan makakapagpahinga, makakapag-relax ka. Hindi natin ipipilit na puntahan lahat dito sa New York kasi ibang klaseng beast kumpara sa Toronto. Like sobrang laki at sobrang dami mong pwedeng puntahan. Parang bawat makita mong street, nagre-remind sa'yo na may pelikula kang napanood dati or may mga libro kang nabasa dati. I think worth it pa rin yung trip na to kasi ito ang first pero hindi naman ito yung last. So gusto ko pa talagang ma-explore yung New York City pero sa sarili nating pace.